Hi guys, it's me again, Jenny, and itutuloy na natin ang ating importing tutorials. We are now at step number 4. Originally, karugtong po ito dapat ng step number 3 natin about the purchase order. But then, I realized kasi na dapat separate topic to ensure na hindi kayo malito. At the same time, yung mga zero knowledge sa importing, mas mabilis nilang masundan kung paano yung proseso ng pag-i-import. Again, everybody, I am sharing based on my experience. So, feel free to check other resources as well kung meron kayong doubts and sa tingin nyo meron kayong information na hindi nakuha from these tutorials. But feel free to comment on our video if you have any questions or maybe suggested topic na gusto nyo pang i-discuss natin further with regards to importing tutorials. So, let's have this step number 4. Step number 4 is about receiving of invoice and payment link from our supplier. Plus, discuss na rin natin kung ano yung mga dapat nating i-review before tayong magbayad sa ating supplier. Recall lang natin yung step number 3 kung saan gumawa tayo ng purchase order. Doon natin dinocument yung napag-agrihan natin with our supplier. So, ano yung next na gagawin natin once okay na yung purchase order or once tapos na natin siyang magawa? The next thing that you need to do is, of course, you have to message your supplier. Ibigay mo sa kanya yung purchase order mo. Parang ganito. Hi, supplier ABC, here's my purchase order. Please review and let me know if it's okay with you. If yes, kindly send me an invoice so we can proceed in payment processing. Mga ganyang linya. Ang gusto lang naman nating makuha doon is yung invoice na based sa ating purchase order. Para lang to align na parehas kayo ng understanding doon sa ino-order nyo with your supplier. Once na mag-provide sila sa inyo ng invoice, then that's the time na i-review nyo yung invoice. Your invoice must reflect yung mga important details na nasa purchase order nyo, such as quantity, pricing, specification, delivery address, timeline of delivery, and etc. Basta yung mga importanteng detalye dapat nasa invoice yan to make sure na align kayo ng iyong supplier sa i-deliver nila sa inyong product. And then once ma-review nyo yung invoice and okay na kayo doon, inform nyo lang din yung supplier ninyo na okay na kayo with the invoice, let's proceed na sa payment processing. Ano-ano nga ba yung dapat nyong i-review before nyong bayaran ang inyong supplier? Additional review ito since we are reviewing the payment link na kung saan kayo magbabayad. Number 1 dyan is yung product image na nakalagay sa payment link. Make sure na kung ano yung order yung product, yun din yung product image na nandun. Mamaya umorder kayo ng laptop, tas nakalagay doon is mga bags. Magkaiba, diba? So, make sure na tama para align dun sa order ninyo. Next is, don't forget the attachment. I-request ninyo sa inyong supplier na once na gumawa sila ng payment link kung saan kayo magbabayad, kailangan naka-attach doon either the PO or the invoice kasi nandun mismo lahat ng details and specification na napag-usapan nyo at napag-agrihan ninyo. Huwag kayong papayag na hindi yan naka-attach. Napakadali lang i-attach yan. Mabilis nila yung pwedeng i-attach. Kaya make sure na before kayong magbayad, yung attachment na yan, again, either purchase order or invoice, are on the payment link. And then next is the shipping days. Ayan, makikita nyo yan sa order details nyo, yung shipping terms, nandyan yung shipping method, shipping fee, shipping date, ship from what country, and then shipping address. Nandyan lahat yan. So, you have to make sure to check it. And then, yung trade terms and Incoterms, makikita nyo rin yan sa order link. So, check nyo rin yan. And then, clarify nyo sa inyong supplier kung ano yung Incoterms na yan if hindi nyo maintindihan. Though, nakalagay naman na dyan yung explanation ng Incoterms na nasa order link ninyo. And then, yung trade assurance, make sure na kayo ay magbabayad via trade assurance payment link.
Super duper importante, lalo na if you are a beginner sa pag-i-import. Siguro kung master mo na talaga at pinagkakatiwalaan mo na yung supplier mo, maybe you can do a transaction outside Alibaba para hindi ka na mabawasan ng transaction fee. However, again, if you are just a beginner and gusto mo talaga ng peace of mind, use the trade assurance. Make sure na sa trade assurance payment link po kayo magbabayad. Paano mo yan malalaman? Punta ka lang sa pinakadulo, makikita mo tong protection on this order with trade assurance. From there pa lang malalaman mo na agad na you are paying via trade assurance. Then next that you have to check is the shipping address, just to make sure na tama yung shipping address na pagdadalhan ng order ninyo, kasi possible na magkamali rin ang inyong supplier dahil marami silang ine-entertain na clients. Though kaya naman nila yan i-resolve agad-agad, pero just to make the process efficient, i-check nyo yan para hindi na magkaroon ng further delays. Kapag yung shipping address hindi nyo maintindihan kasi nasa ibang language siya, punta lang kayo sa Google, translate nyo lang. Napakadali lang naman mag-translate. And also, if kayo ay now overwhelmed or maybe nai-intimidate na mag-import kasi feeling nyo hindi kayo magaling mag-English, guys, nasa advanced technology na tayo. So, you can do all the translation na kailangan nyo kung hindi nyo maintindihan yung supplier nyo or hindi nyo alam kung paano nyo sasabihin. Humingi kayo ng tulong from your friends, from your family, 'di ba? Easy lang yan. Huwag nyong gawing hindrance yung language para hindi kayo makapag-push through kung ano man yung naiisip nyong business. Lahat yan merong solusyon. You just have to take action. Alright, so next that you need to check as well is the quantity and the amount payable para lang to make sure na tama yung pricing at yung babayaran nyo sa Alibaba. At hindi kayo makapagbayad ng sobra. Okay lang kung less yung babayaran nyo, pero pag sobra, syempre, sayang yun, baka malugi kayo, or sayang, instead na maging profit nyo siya, mababawas pa. So, double check the price as well as the quantity of your order. Yan yung mga kailangan nyong i-check before kayong magbayad sa Alibaba. So, mostly naman kasi nasa invoice na yan, nasa PO nyo na. Kaya, yun lang yung mga dapat nyong i-double check. For me, again guys, if you know things na sa tingin nyo dapat pa nating i-check before tayong magbayad, feel free to comment sa ating video. Hindi ako expert dito. I am sharing based on my experience and based on my knowledge. Kung sa tingin nyo, meron din kayong pwedeng i-share sa akin, I really appreciate that kasi gusto ko rin matuto. I want to learn from you and I hope meron po kayong natututunan with our tutorials. Again, if you have any suggested topics na gusto nyo pang matutunan natin or maybe you would like me to discuss, let me know. Push through na tayo sa step number 5, which will discuss about payment na pagbabayad sa Alibaba. Again, I am trying to organize this information. Feel free to check all our tutorials about importing. Available po yan sa ating importing tutorial playlist, which is for free. Walang bayad. So guys, ang feeling ko lang sa inyo is to share this information to those people na sa tingin nyo matutulungan or maybe interested to do an importing business. And thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell po. Importante yan para lagi kayong updated sa lahat ng ating tutorials. Thank you for watching again, guys. See you sa ating step number 5. Bye!